The Lord is here today. Naramdaman po natin ang presensya ng Panginoon. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. And this is the final week po ng ating tema sa buwan na to about God's glory. Amen. O ang kadakilaan, ang kaluwalhatian ng ating nag-iisang Panginoon. Amen po ba? Can we say, glory to God? Mas malakas po. Glory to God. Amen. Praise the Lord. And for me to prepare, pasensya na po kayo kung mamaya medyo tatahol-tahol ako. Talagang hindi ko maiwasan. For me to prepare for this sharing po, binalikan ko yung mga naging topic nila, Pastora Tine and Pastor Joel. At ang gaganda po no, ng mga napag-usapan ng mga nakaraan na linggo, the touch of God's glory, the price of seeing God's glory, the progressive glory of God, and the glory of God reveals through Christ. Amen. Lahat po ito ay mahalagang nairinig talaga natin. Amen. At naintindihan, at maunawaan, at matutunan pa para mas makita po natin at maintindihan na ang kaluwalhatian at kadakilaan ng Diyos ay magpawalang hanggan. Amen po ba? Sabi nga kanina, ang dami na nating pinagdadaanan ngayon at hindi lang to biro. Talagang ang bigat, ang seryoso, napakahirap na mga nagaganap ngayon sa paligid. Hindi lang dito sa atin, sa ibang bansa, sa buong mundo. Amen. And salamat sa Diyos, ito yung tema na binigay sa atin that we should have that heart that is crying, saying, Lord, show me now your glory. Ngayon, Panginoon, show me now. Ipakita mo sa panahon na to, Panginoon, that you are mighty. Amen? Na ikaw ang pinakadakila sa lahat ng nagaganap. Mawawala ang mga bagay na mahal-mahal natin, magbabago ang lahat, maluluma kahit tayo mabubulok, maglalaho, mauubos, but God's glory will forever shine. Amen po ba? Can we give God the best clap of praise? Hindi po mawawalan ng ningning o kaluwalhatian ng Panginoon. Amen. Sige po, samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Oh, hallelujah, Lord. Salamat, O Diyos, naramdaman po namin sa umagang ito na sa awitan pa lang po namin at pagpupuri, Panginoon, Ikaw ay naririto na, O Diyos. Lord, sa huling linggo na pag-uusapan namin yung iyong kadakilaan, Ama. Muli, O Diyos, we pray, Father God, na Ikaw pa rin ang, Lord, magsalita sa kalagitnaan po namin, O Diyos. Maramdaman pa po namin at maunawaan, O God, that we need this, Lord. Yung glory mo, Panginoon, higit sa anumang bagay ang kailangan namin, Lord, sa panahon na to, O Diyos. Thank you, Jesus. Thank you for your presence. Thank you for your words, O Father. We give you back, Lord, all the glory and honor in the mighty, mighty name of Jesus. Amen and amen. Ayan. Sorry po. Ang isi-share ko po ngayong umaga, ang title po niya ay Glory Demands, Humility. And ang ating Bible verse po ay matatagpuan sa 1 Peter chapter 5, verse 6. Sabi po dito, Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, so that He may exalt you at the proper time. Sa Tagalog po, sabi diyan, kaya't magpakumbaba kayo at pasakop sa makapangyarihang Diyos at kayo'y itataas niya sa takdang panahon. Amen po ba? May tanong po ako sa inyo. Exercise lang. Pero kayo na lang po ang sumagot sa sarili ninyo. Amen. Huwag niyo na sabihin dyan sa katabi ninyo. Ang tanong ko po, sino po dito, maging sa mga nanonood, sa kalagitnaan natin, yung makapagsasabi sa sarili niya na siya ay humble. Nasabi mo na ba sa sarili mo yon na ikaw ay mapagpakumbaba? O kaya sa pinakamalapit mong kaibigan, mahal sa buhay,
o sa loob mismo ng pamilya nyo, sa asawa, sa anak, sa kapatid mo, sa magulang, sinabi mo na ba sa kanila one time na, uy, alam mo ba, humble ako? Ayan, sige, kayo na lang po sumagot. Parang ang awkward, no? Ba't ko po ito natanong? Kasi, parang para sa akin, yun nga, tanda, ganon din po ang humility. Ituturo po natin sa sarili natin. Amen. We need intentional effort to practice humility sa ating mga gawa, sa ating pag-uugali, maging sa desisyon po natin sa buhay. Amen. Ipapractice po pala yan. Araw-araw. Mape-perfect din natin yan, pagiging humble. Diba? Mamaya pag-uusapan natin, no? Sabi sa, binasa po natin kanina, 1 Peter chapter 5, verse 6. Ito po ay sinulat ni Apostle Peter para i-encourage po yung mga Christians yung panahon na yon, na kung saan sila ay pinipersecute, nawawalan sila ng social status, o nagkakaroon sila ng social pressure sa panahon na yung kanilang pananampalataya ay dumaranas ng matinding kahihiyan at injustice, walang katarungan because of their faith. Pero sabi ni Peter, he reminded them not to respond with pride. Anong sabi niya? Humble yourselves. Huwag kang magpamalaki. Kahit ano yung ginagawa sa'yo, learn to respond without pride. But with humility at magtiwala ka na mataas ang kadakilaan ng Diyos sa nagaganap. Amen? Nakikita ng Panginoon, the hands of the Lord is so mighty. Nasabi sa prayer kanina ni Ate Yula, God is still in control. Amen po ba? Sa lahat ng nangyayari sa'yo, sa mundo, sa paligid natin, God is aware. And He knows. Amen? Alam natin, alam ng Panginoon yung nagaganap. Yung nangyayari sa atin na mga suffering, yung mga nararanasan po natin na mga pains, pressures, yung mga alalahanin natin bilang mga magulang, yung mga taong nangahamak sa atin. Ha? Di ba sabi ni Pastor sa movie, sa umpisa lang yan, yung mga bida inaapi. Di ba? But still, the demand is to remain humble. Kahit pala ganon yung nangyayari, let us remain humble. Manatili po tayong mababa ang loob. A heart, sabing ganon, a heart that longs and cries to see. Hindi po natin makikita yung glory ng Lord kung hindi natin uunahin na yakapin ang humility, a heart that longs and cries. Sabi natin, di ba? Let us cry. So that we can see the glory of God. But for that to happen, we must first embrace humility. Sabihin nga po natin, embrace humility. Kasi sa panahon ngayon, sorry po, ang dami na pong magaling. Tama po ba? Ang daming matalino. Totoo naman, matatalino, magagaling. Mauhusay, pero ayaw magpatalo. Kahit sa mga simpleng discussion lang, o mga kwentuhan, hindi pwedeng hindi siya tama. Di ba? Mga misis eh. Dapat laging tama. Yung mga misis. Ewan ko ba? Pero ang sabi doon, magpakababa-baba muna tayo sa harapan ng Panginoon. Kahit sino po yung kaharap natin, we are not better than anyone. Hindi ka po mas magaling sa katabi mo. Tingnan mo po yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, hindi ako mas magaling sa'yo. Ngayon, tignan niyo po ako. Sasabihin ko sa inyo, hindi po ako mas mahusay sa inyo. We are not superior to anyone else. Wala pong boss sa harapan ng Panginoon. Hindi po ako mas magaling sa inyo, yung katabi ninyo ay hindi rin mas magaling sa inyo, at hindi ka rin
mas mahusay or you are not better than anyone else. Ano man po yung narating natin sa buhay, salamat sa Panginoon. Kung may yaman tayo dito sa lupa, glory to God. Amen? Ano man yung taas ng posisyon natin, laki ng nakasulat sa payslip natin, salamat sa Panginoon. Amen? Gaano man karami yung medal mo, wala ka na mapaglagyan sa cabinet. Salamat sa Panginoon. Saan ka mang bansa nakarating, praise to God. Amen? Pero hindi po yan yung patunay that we are great. Amen? Those are not proofs of being great. Yung mga hawak mo, pinanghahawakan mo ngayon, hindi po yung katibayan na ikaw ay mas magaling kaysa kanino man. Those are the reminders of God's glory. Amen? And we need to bring back that to God. Ito ay paalala ng kalakihan, ng kaluwalhatian, kadakilaan ng nag-iisa nating Diyos. Glory demands humility because the moment we need applause, pag gusto na natin na lagi tayong pinapalakpakan, lagi tayong pinupuri, lagi tayong pinagmamalaki, pag yun na lang yung lagi nating hinahanap, hindi na yung presensya ng Panginoon. Amen, ang mangingibabaw sa atin. Pag punong-puno na po, sabi nila, puro hangin na lang ang nasa utak natin. Hindi na po tayo pananahanan ng presensya ng Panginoon. Because the glory, the reward that God has for us demands humility. Pag naghangad tayo ng karangalan, kung ang nagpapasaya na lang sa atin, yung mga likes, hearts, sa social media, kung ang bumubuhay na lang po sa atin ay yung saya ng karangyaan, at wala na po tayong ni katiting na pagpapakumbaba, tayo po ay unti-unting humihiwalay sa presensya ng Panginoon. Amen po ba? Totoo, no? Kapag ang gusto na lang natin yung self-satisfaction natin, hindi na yung glory ng Panginoon ang nakikita natin at nararanasan natin. Sabi doon man sa letter ni Paul, kung ikaw naman, kapatid, yung nakakaranas ng iba't ibang pagsubok sa iyong pananampalataya, i-judge ka ng lahat ng tao, sinaktan ka ng mga taong hindi mo inaasahang mananakit sa'yo, galit sa'yo, kahit ikaw na yung tumulong, ikaw pa yung masama. Amen? May mga ganyan tayo, no? Sa kwento nila, sila ang bida, ikaw ang kontrabida, ikaw na yung tumulong, ikaw pa yung masama, sila yung galit. Amen? May ganyan tayong naranasan, siguro, in certain points of our lives. Ulitin ko, sabi ng pastor, sa movie lang yan, inaapi ang bida sa umpisa. Darating po ang panahon kung tayo ay mananatiling mapagpakumbaba po. Amen. Hindi katulad sa movie, ngipin sa ngipin. Di ba? Mga action star tayo eh. Bukas, hindi ka nasisikatan ng araw. Nakakatakot na. May pagka-gangster. Wala namang ganon, di ba? Walang ganong usapan. Kung tayo ay mananatiling mapagpakumbaba, ano ba't hindi tayo pakikinggan ng ating Panginoon? May tamang panahon ang Lord, amen, in God's time, para naman tayo ay kanyang iangat. Tama po ba? Amen? But humility first. Mababang loob. Dahil mismong si Jesus, siya po yung model natin sa kababaang loob. Amen po ba? Nag-serve siya, nag-obey siya, nag-sacrifice siya. He is the greatest role model of being humble. Sabi doon, because glory is so heavy, only humility can carry it. Tama po ba? The glory is so heavy.
Sabi niya, kung naalala niyo yung sabi ni Ate Tine, kung yung liwanag ng araw ay makikipaglabang ka, makikipagtitigang ka sa katanghaliang tapat, hindi ka mananalo. What more is the glory na makikita natin na meron ang Panginoon? That is so heavy. Pag inuna natin na kunin, hangarin ang glory, that is beyond what we can carry. Pero pag inuna natin ang humility, it is the only way we can carry. Amen? Yung greatness ng glory ng Lord. Amen po ba? Amen? Praise God. Hallelujah. Marami na po tayong narinig na mga kwento at nagpatunay na pag nauna ang pride, siguro nung wala pa tayo sa Lord, ma-pride talaga tayo, no? Pag nauna ang pride at ang pagpaparangal sa sarili, hindi nakakaabot sa dulo. Amen? Hindi nakakarating sa finish line. Hindi naaabot yung totoong glory. Kasi nasilaw na sa sarili niyang kakayanan. Amen po ba? But if we embrace humility by choosing obedience before ego, sino ba si ego? Sana wala na tayo nito, no? Service over recognition and trust in God over self-promotion. God's favor will come next. So tatlo lang po. Embrace humility first by obedience sa Lord, service sa Lord, and trust sa Lord. Amen? At pag na-accomplish natin yan, 100% the favor of God will come next. At yun naman talaga ang gusto ng Panginoon para sa atin. Amen po ba? Amen? Yun ang gusto ng Lord na maranasan natin ng siksik, liglig at umaapaw ang kanyang pabor at kanyang biyaya sa buhay natin. So why glory demands humility? Bakit po kababa ang loob ang demand ng Panginoon? Hindi ba pwedeng, pag sinabi nating demand, parang ang bigat ng salita, no? Ito yung kailangan. Ito yung parang nasa batas. Ito yung kailangan nating i-comply. Amen? Ito yung kailangan nating gawin o sundin. Pero bakit humility? Hindi ba pwedeng masipag lang ako? Hindi ba pwedeng yun na lang yung requirement para yung pabor ng Panginoon o yung glory na sinasabi ng Lord ay maranasan natin? Hindi ba pwedeng masipag ako, mabait, matangkad, masinop? Pero ang ni-require, ang demand ng Lord is what? Humility. Amen? Because humility is the nature of Christ. Dahil siya mismo yon. Amen? Siya mismo ay prinactice niya yung pagiging humble. Even Jesus modeled humility and He wanted us to imitate Him. Sabi doon sa Matthew 11:29, siya mismo sabi niya, learn from me, dahil ako rin, because I am gentle and humble in heart. Learn from me. Wala po tayong ibang pagkukunan ng modelo o matututunan kundi sa Panginoon lamang. Amen? Ng pagiging humble. Jesus wanted us to mirror Him in living our Christian life. Amen? So why glory demands humility? Number 1, pakibasa nga po. Praise God. Dahil sabi diyan, glory belongs first to God, not man. Sabi sa Psalm 115 verse 1, not to us, Lord, not to us, but to your name be the glory. Sa'yo muna, Lord, sabi sa Tagalog, tanging sa'yo lamang, Yahweh, ang dakilang karangalan, hindi namin maaangkin. Pagkat ito'y sa'yo lamang, yung dakilang karangalan po. Yung glory is never meant for human pride. Kung meron kang pride, kung meron pa akong pride, hindi po ako karapat-dapat. Amen. Sa dakilang karangalan.
na mararanasan ko sa Panginoon. Ito pong humility, ilang beses natin sinabi ngayong araw, no? Yung pagiging humble. Hindi po natin, ito po yung patuloy na maglalagak sa atin kung nasaan tayong position sa harapan ng Panginoon. We need to recognize, sabi dyan, na wala kaming pwedeng maangkin. We need to recognize first na wala tayong pwedeng angkinin without God. Amen? Without God, all our achievement is empty. Walang silbi po. Ang mga narating natin sa buhay. Salamat kung ikaw ay mayaman ngayon. Praise God. May bahay at lupa sa sakyan. Amen? Pero if hindi po natin nire-recognize ang Panginoon sa mga bagay na yan, baliwala po yan. Kung hindi po nakikita ang glory ng Lord sa mga bagay na meron ka ngayon, that is useless. Wala pong value. Empty. Lagi nating naririnig, kapag ang taong mataas ang lipad, kung kung bumagsak ay lagapak. Totoo yun. Amen? Ang taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa patutunguhan. If we don't recognize who God is, yung glory niya sa buhay natin. And if we did not say, Lord, ikaw ang gumawa nito, you did this. May honor ka, Lord, you did this. Na-promote ka, Lord, you did this. Amen? Tumaas yung sahod mo, nagkatrabaho ka. Lord, you did this. Hindi dahil madiskarte ka. Hindi dahil favorite ako. Hindi dahil senior na ako sa company. This is all because God did this. Amen? Gawa po ito ng Panginoon. And kung maisisingit ko lang, sorry, gusto ko po talagang i-share to, na alam nyo po, na alam ko naman karamihan sa atin, hindi lingid sa inyo na ako ay naipadala sa US hanggang ngayon. Hindi ako makapaniwala na nakarating ako doon ng libre mula sa visa, sa tickets, sa accommodation. Pero sabi ko po sa inyo, iba yung kaba ng first-time traveler na pupunta ng US. Tuwing makakalampas ako sa mga screening, ganun na lang, sa bag pa lang, kinakabahan ako, baka may dinala ako na hindi pwede, baka may nakita sila na hindi ko nakita, tapos ma-hold ako, ganyan. Sa immigration, ano kaya yung mga itatanong first time So parang wala akong alam. So nung nakalampas ako sa immigration sa Pilipinas, sabi ko, salamat Lord. 2 tanong lang, easy. Diba? Kahit doon sa embassy, nung nag-apply ako ng visa, 2 hours ako nakapila, tapos 2 minutes lang yung tanong sa akin. Pero salamat, Lord. Amen. Tapos nung nasa airplane ako, kasi syempre may mga nangyayaring mga war, diba? So may airplane na 13 hours. Sabi ko, Lord, ingatan mo po yung eroplano, sana walang mangyari. Diba? We recognize na kahit sa mga ganon, God is working. Amen. Tapos, paglapag po namin sa LA, yun yung una naming stop. May immigration na naman. Lord, ano na naman itatanong? Baka, ano ako, kasi Asian ako. Sabi ko, baka ma-discriminate sa mga tanong. Ganyan. Pero, kasi yung unang couple na sinundan namin, ang dami interrogation, parang nilabas na lahat ng papel. Sabi ko, ganun pala yun. Sabi ko, ganyan. Pero nung pagdating sa akin, sabi ko, Lord, ikaw na po ang bahala. Ikaw po ang mas mataas, mas matalino dito sa nangyayaring to. Sabi ko, akala mo naman talaga, nasa korte, no? Sabi ko, so pagdating doon, 2 tanong lang uli. Praise God. Easy. So tuwang-tuwa ako. Tapos, hindi pa tapos. Dahil 8 o'clock kami lumapag, 4 p.m. yung another flight, papunta naman sa Houston. May screening na naman ng bag. Pero kasi, lilipat kami ng ng terminal. Yung terminal ng main terminal ng LA,
Terminal 3, ang terminal ng papuntang Houston, Terminal 7. Hindi lang yung 3 ha, meron 3A, B, C, 4A, B, C. Sabi sa amin, malapit lang, doon lang. Tignan nyo naman yung lapit sa tao, sa mga kano, no? Pag naglakad, simple lang. Sa akin, ang ilang hakbang yung hakbang ko sa hakbang nila. So, pawisan, ang tita nyo. Pero pagdating doon, sabi ko, ito na. Paglapag namin sa Houston, nagloko yung credit card ng kasama ko kasi siya yung ginagamit namin sa Uber. Sabi ko, may dollar ako dito, baka pwede. Hindi sila tumatanggap ng cash. Ano ba yan? Sabi ko, sa Pilipinas, pwede kahit cash. Doon, puro card. Nagloko. Pero sabi ko, Lord, you're in control. Amen. You're in control. Kami ay banyaga sa lugar na yon. Hindi mo po kami pababayaan. Nawala-wala na nga yung neck pillow ko. Hindi ko na inisip. Pagdating doon, alam niyo po, 12 a.m. nasa hotel kami. At nung nasettle namin sarili namin, unang hotel po kasi yon, magkasama kami nung kasama ko. Sabi ko, okay, pwede ba tayong mag-pray? Hindi ko alam kung Christian siya o ano. Pero sabi ko, okay, pwede ba tayong mag-pray? Amen. Hindi pwede na lumipas yung travel na yon na hindi ko ibabalik sa Lord. Yung provision niya sa amin, yung protection, sabi ko, hindi ako deserve dito. I know this is beyond my imagination. This is too much for me. Baka lumaki yung ulo ko, magyabang ako. Pero ngayon pa lang, selyuhan natin ng panalangin na tayo ay napadala sa bansang ito to represent yung Philippines na company namin. Sabi ko, Lord, I recognize you from day one that I was invited until now. Kasi napakalaking bagay po nito para sa akin, personally sa karir ko. And I don't want na malula ako. Because God wanted the glory to be safe in the hands that point back to Christ. Amen. Gusto ng Lord, maingat pa rin ating hawakan yung mga biyaya niya, yung mga pabor niya. Amen. Na hindi natin yon inaangkin dahil tayo ay magaling. God wanted a humble hands who will carry the glory and will give back to Him. Wala po tayong pwedeng i-credit sa sarili natin. Amen. Dumaan po ako, kaya medyo emotional po ako. Dahil dumaan po ako sa panahon na ang taas po ng pagtingin ko sa aking sarili. Dahil sa kung ano yung meron ako. And God was not happy. Hindi siya masaya na tinitignan niya ako ay masayang-masaya sa mga meron ako. And alam ko rin po sa sarili ko, deep inside, hindi yon yung totoong happiness. Amen? But God humbled me by stripping away. Alam niyo yung kinakaliskisan na isda? Ganon. Yung pag-humble ng Panginoon sa akin. Inalis niya yung mga bagay na hindi kaaya-aya sa Kanya. Kahit yun yung nagpapasaya sa akin. And I need to acknowledge Him once more. And God restored things one by one. Little by little, bit by bit, at maingat na. Kaya nung narinig ko po yung sharing ni Pastor that God's glory is progressive. Proseso po yan. Amen? And it is true. Sa buhay natin, maaring may ganong nangyayari
God is stripping everything from us. Tinatanggal niya. 'Di ba? Kung imaginein natin yung bakal na mga ginagamit sa mga building, sa mga bahay, 'di ba? Pag naka-bend 'yon, or anong Tagalog sa bend? Yung nakabaliko siya. Excuse me. Pag nakabaliko ang bakal, itutuwid mo, mahirap pagpakamay lang, 'di ba? Ganon din po tayo, katigas ang ulo noon. Pero nung tinutuwid tayo ng Panginoon, mahirap ituwid ang taong ayaw magpatuwid. Amen. Pero tayo na magpapatuwid sa Panginoon, di ba, minsan masakit. Pag tinutuwid ng Panginoon, masakit. May palo. Pero kailangan natin yun. Amen. Para ma-restore tayo. At kung andun ka sa panahon ngayon, kapatid, na ikaw ay tinutuwid ng Panginoon, congratulations. Amen? Pero hindi pa siya tapos. Hindi pa siya tapos. May mas exciting pa na part na maaasahan natin, na marireceive natin. Amen? Ang glory ng Panginoon. Amen? Maaari po ba nating palakpakan ang Panginoon? Hallelujah. Why glory demands humility? Number 2, God exalts the humble, not the proud. James chapter 4, verse 6, God opposes the proud, but shows favor to the humble. Nakikita po natin sa mga verses na binabasa natin, na ayaw talaga ng Lord sa taong mapagmataas. Amen. Sabi sa Tagalog, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mga mapagpakumbaba. Sinong ayaw ng blessing? Wala, di ba? Kung ayaw mo ng blessing, ipapavoid natin yan. Baka gusto nung katabi natin, di ba? Ibigay po ninyo sa amin kung ayaw nyo ng blessing. Pero lahat tayo, na anak ng Panginoon, gusto natin yung blessing. Amen. Pero ang linaw ng requirement ng Lord, magpakumbaba. Baka naano na po yung tenga nyo. Paulit-ulit. Maaring hindi lang ito yung unang pagkakataon na narinig nyo to. But this is just a reminder for all of us. That humility positions us to receive, and not just to receive, but to carry bitbitin ang God's glory. Amen. Kaya kakayanin lang nating matanggap at mabuhat ang humility, ang God's glory, if we have humility. Napakalaking hadlang po ang pagmamataas para maranasan natin ng tuluyan ang mga gawa, ang pagkilos ng Panginoon sa buhay natin. Huwag po nating iasa sa bolang kristal. May pumupunta pa ba sa mga ganon? Sa bolang kristal. Yung ating pagpapala, pwede mo bang alamin yung future ko? Baka mananalo ako sa loto. Diba? At wag po nating isisi doon sa itim na pusa. Malas naman. Dumaan. Mag-a-apply sana sa trabaho, may dumaan na itim na pusa, hindi na tumuloy. Tapos sasabihin niya, Lord, penging trabaho. Walang ganon. Nung binigyan ng Lord ng trabaho, dami namang inaway. Ay, nalo. Anyari. Di ba? Okay, kaya ikaw ang inaway. Hindi ka naman papayag na hindi ka gaganti. Paglalaban natin kasi hodang hindi ako magpatawad. Amen. So, forgiveness. Forgiveness is humility. Forgiving is humility. Amen. Hindi lang yan sa simpleng, ang simple mo naman, ang humble mo naman. Kailangan po ng pagpapatawad dyan. Siya yung mali, oo. Ba't ako yung magpapatawad? Diba? Pero, it is your own peace. Amen?
It is for your own relationship sa Lord. Nagpatawad ka. At hindi po yung kahinaan. Humility is not weakness. Yung iba kasi ang tingin nila, pag humble ka, parang pwede ka nang ibuli-buli. Hindi po. Sa harapan ng Panginoon, humility is not weakness. It is the pathway to promotion. Hindi promotion sa lupa. Hindi lang promotion sa lupa. Promotion sa Panginoon. Amen? Alam na alam po ng Panginoon yung laman ng puso natin. Hindi mo man sabihin sa mga mahal mo sa buhay, alam ng Lord mismo yung laman ng puso natin. Amen po ba? At never nagkamali ang Lord sa pag-judge sa atin. At alam niya kung kailan niya tayo pagpapalain. Sabi nga natin, gustong-gusto tayong pagpalain ng Panginoon, pero baka may humahadlang lang. Yung pride. Amen? Baka meron pa diyang hindi nagpapatawad. Baka meron pa dyan na dito lang sa church, mabait. Hindi naman. Wala naman sa JRM binangonan, no? Let us check our hearts. Suriin po natin araw-araw yung puso natin. Hindi lang po para sa inyo to. Ako rin po, suriin ang puso ko araw-araw. Naalala ko nung mayroon tayong dito, yung prayer na 3 nights. Ang sabi sa akin nung wife nung pastor, sabi niya, guard your heart. At talagang tinanggap ko yon. Sabi ko, totoo Lord, kailangan kong i-guard yung puso ko. Kailangan kong bantayan, i-check yung laman ng puso ko. Wala naman pong masama kung lagi natin, di ba? BP nga natin, chine-check natin eh. Di ba? Yung maintenance nga natin, hindi tayo pumapalya kasi gusto natin good heart, di ba? Ano ba naman i-check mo rin natin lahat, yung puso natin? Mas okay yon. Katulad ng prayer ni David, di ba? Lord, create in me a clean heart. Tinawag siya ni Lord, he is considered by God as a man of my own heart, di ba? Parang napaka-special ni David. Pero may mga kasalanan din naman siya, pagkakamali siya, na talagang inireveal niya sa Panginoon. Even if he fails, David repented honestly and humbly at hindi niya tinigasan yung puso niya sa harap ng Panginoon. Ganyan din po tayo. Amen. Walang matigas na tinapay, walang matigas na puso sa harapan ng Panginoon. Kung tayo ay willing magpadurog sa Kanya. Amen po ba? Amen. Part 2 po nung kwento ko kanina. Nasa na tayo? Nasa Houston na. So, yung second na hotel, lumipat na kami after 2 nights. Lumipat kami. Bukod-bukod na kami ng room. Pagdating ko sa room ko, sabi ko, alam ko maganda yung hotel. Pero pagdating ko sa room ko, alam niyo yung OA na nashock talaga ako. Sabi ko, ang ganda. Ang ganda nung room. Tapos mag-isa lang ako, ang laki nung bed, ang laki nung bathroom, may Starbucks. May Starbucks na kape every day. Ang ganda ng view sa labas. Sabihin nyo na pong OA ako, pero OA po talaga ako. Umiyak ako sa Lord. Sobra akong namamangha. Sabi ko, Lord, ano pa yan? Ano pa hindi mo ako ni-ready? Sobra akong namamangha sa Panginoon. Maaring material na bagay lang yon. Amen. Hindi naman siya pangkaraniwan, hindi naman siya yung parang super 5-star na hotel na meron din naman siguro dito sa Pilipinas. Pero yung maranasan ko, yung ganong blessing, yung ganong favor, kwarto pa lang yun hindi pa ako lumalabas. Sobrang OA ko na pong umiiyak sa Panginoon para magpasalamat. Sabi ko, Lord, sana mabantayan ko yung puso ko kasi ayokong malula uli.
Ayokong angkinin ito. Ayokong sabihin, nandito ako kasi deserve ko. Hindi ganon, Lord. Mahirap pong mawala sa positioning ng Panginoon. Kaya ang reminder sa atin, always be humble. Minsan yung pera, yung promotion, yung trabaho, yung meron tayo, baka yung pa yung magpahiwalay sa atin sa Lord. Pero let us guard our heart. Amen? Amen? Kahit sa maliliit na bagay, kailangan po nating alalahanin na ito ay galing sa Panginoon. Amen po ba? Maaari po ba nating palakpakan ng Diyos? Hallelujah. Number 3, last but not the least, why glory demands humility? Because Jesus Himself showed that true glory walks in humility. Sa Philippians chapter 2, verses 6 to 8, sabing ganon, though He was very nature God, kahit siya ay Diyos, siya mismo, He humbled Himself by becoming obedient to death, even the death on a cross. Amen. Kahit taglay po niya ang kalikasan ng Diyos, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Christ revealed that humility is the highest expression of glory. Amen? Ang Lord mismo, nagpapako sa krus. Sabi ni Ate Tine, walang makakagawa ng mga nagawa na ng Panginoon. Amen? Nagpaka-humble siya. Hinugasan niya ang paa ng mga disciples. Nag-serve siya sa mga sinners. Lagi niyang inaalala yung pangangailangan ng mga tao. But He is God. Amen? But He submitted. Jesus even honored God by submitting Himself to the cross. Kasi alam niya, this is the will of the Lord and I will do His will. Kaya ako pinadala dito for that will. Amen? Maaring siya ay nabagabag din. Sabi doon sa John chapter 12, 27 to 28. Ako'y nababagabag ngayon. Sasabihin ko ba, Ama, huwag mong hayaang sumapit sa akin ang oras na to ng paghihirap. Hindi. Sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito. Upang danasin ang oras na to. Ama, luwalhatiin ang iyong pangalan. Even God or Jesus, natakot siya, nagdalamhati siya, pero hindi siya tumakbo, hindi siya tumakas, hindi siya nagtago. Amen? Hindi siya nagalit, hindi siya nagreklamo. Even when his obedience led him to the death on the cross. Amen? Amen? He humbled himself sa Panginoon by obedience. At malapit na naman yung mahal na araw, marami na naman tayong mapapanood ng mga magpapapako sa krus, yung nagaganon ang tawag doon. Penitensya, wala na, nagawa na niya. Amen? Wala na pong makaka-replicate ng ginawa ng Lord, lalong-lalo na po yung purpose kung bakit siya nandun. And what happened next? Because of His humility, God exalted Him above all. Amen po ba? Isang malakas na palakpak para sa Panginoon. Amen. In God's kingdom, humility does not diminish glory. Hindi nabawasan ang glory ng Panginoon because of humility. It defines the glory of God.
it defines the glory of God. Wala pong taong talunan kapag tayo ay nagpakumbaba, sumunod, nagpatawad, nagpakababa-baba sa harapan ng Panginoon. Amen po ba? And before I end this, lagi po nating sinasabi, magkaiba po ang glory sa mundo. Dito po sa mundo, ang glory, recognition, estado ng buhay, bank statement mo, yung laman ng bank account mo, promotion. Pero sa kingdom ng Panginoon, glory is defined by obedience. Sumunod sa Panginoon, surrender, maging submissive po tayo sa Panginoon, and faithfulness. Remember this, mga kapatid. The closer we get to glory, the lower we should go. Amen? Because we finally see Him clearly. The more na tayo ay nagpakababa-baba sa harapan ng Panginoon, doon natin mas nakikita yung kaluwalhatian niya. Amen po ba? Meron bang taong mapagmataas na nakikita niya ang Panginoon? Ang kababaang loob ang magpapakita sa atin kung gaano kadakila ang ating Panginoon. Amen?